Isang resort sa Laguna natunto ng isang drug suspect na tinutugis ng mga pulis sa San Juan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Mabilis na sumalakay ang pulisya sa isang resort sa Calamba, Laguna matapos itimbre ang target na itinuturong nagtutulak ng iligal na droga. Sa swimming pool natunto ng mga operatiba ang target na si alias Bongbong. Nang maiahon sa pool, inilayusan ng mga pulis mula sa mga kasama sa resort. Ang Laguna SWAT naman nakaantabay bilang dagdag seguridad. Pinakitaan ng suspect ng warrant of arrest. May warrant of arrest ka. Galing sa Branch 68. May kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, Section 5. Ayon sa mga pulis, kinukonsidera nila si alias Bongbong na regional high-value individual. Ikinubli naman ang kanyang muka alisunod sa request ng pulisya. As rank number 9 and top 8 most wanted person station level. Yung pagkakahuli nitong high-value individual na ito ay makakatulong upang lalo tayong pagiging drug-cleared city. Yung mga remaining wanted person involving sa drugs ay dapat ma-account natin at ma-ikulong natin. Tumanggi magbigay ng pahayag si alias Bongbong. Mahigit 4 na milyong piso naman ang shabu at iba pang uri ng iligal na droga ang winasak ng PIDEA sa Cavite. This is in accordance with the provisions of the anti-drug law, where all confiscated dangerous drugs no longer needed as evidence in court. Arestado naman sa bypass operation ng PRO 7 sa Cebu City ang isang 72 anyos na lolo. Nasabat sa kanya mahigit 40,000 piso ng ininalang shabu. Git ng suspect, ginagamit niya umano ang shabu para sa iniindang ubo. Hutoy na ko ba nga mo lang, dugang sa undang ko paghutoy. Una ko nga, naabatay ko ang lalay, makaliktan lang siya bu. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Masaganang food trip at iba't ibang gimmick at tapok sa Binondo, Maynila ngayong inaabangan ang pagpasok ng Year of the Wooden Dragon. Nakisaya, pati ang mga fur baby. Saksi si Jamie Santos. Makulay, maingay at puno ng saya ang pagsalubong sa Chinese New Year sa Binondo, Maynila ngayong taon. Sa Plaza Lorenzo, panay ang picture-taking sa Money Tree at Prosperity Wall na ito. Marami ring nagsisindi ng insenso para sa magandang pasok ng Year of the Dragon. Ang ilang mga bata may kanya-kanyang pang-gimmick tulad ng pagsasayaw suot ang kanilang naka-DIY dragons with matching drums pa. Kaliwat kanan din ang atraksyon tulad ng mga superhero character na ito. Punong-puno ng tao ang kahabaan ng ongpin. Samot-saring paninda ang makikita mula sa pagkain, inumin at mga pampaswerte. Isa sa nakasabay naming nag-iikot ngayong gabi, binihisa ng dragon costume ang kanyang fur baby. Pantanggal ng malas! Kaya inabangan namin ng fireworks. Dahil paniwala ring swerte ang kumain ng dumpling sa pagsalubong ng Chinese New Year, di maubos ang tao sa food stall na ito. Lucky po siya. Mabenta po. Patok syempre ang charms na tulad nito na paniwalang magdadala ng biyaya at pangontra sa mga negative energy. Apat po tayo kasing lucky color. Yung green, emerald green at saka red, yellow and peach po. Pero negosyo naman po sa kulay green ang menu. Anti-bad luck po sa kulay itim. Pangontra masasama po. Lucky color natin 2024. Kung ayaw namang makipagsiksikan sa Binondo ngayong Chinese New Year, no problem. Dahil sa Quezon City, may Chinatown din sa Banawe Street. Tikman ang mga sikat na Chinese cuisine tulad ng dim sum, pansit canton, tofu, salt and pepper squid, pork asado, sweet and sour pork rice, chicken feet at tausi spare ribs. Mamili ng mga tikoy at mooncake at mag-food trip ulit sa Chinatown Food, Arts and Crafts Fair. Pwede ring mag-selfie sa 21-year-old Filipino-Chinese Friendship Arc. Kung type nyo naman ang immersion sa Chinese culture, pwedeng bumisita sa Shenglian Temple at Chuchi Buddhist Humanitarian Organization. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Humupa na ang tensyon sa Barangay Anunas sa Angeles, Pampanga matapos ang karahasan sa demolisyon kahapon. Ang developer naman na Clark Hills Properties Corporation nagpaliwanag tungkol sa akusasyong may hindi sila tinupad na kasunduan.
Saksi, si Ian Cruz. Kung mainit ang sitwasyon sa pagitan ng demolition team at ng mga taga-barangay Anunas sa Angeles City, Pampanga kahapon, humupa ang tensyon ngayon. Ang ilang residente, kinumpuni na ang kanilang mga nasirang bakod sa naganap na gulo. Paghahanda na rin daw ito sa pagbabalik ng demolition team. Nangangamba na po kami, baka hindi lang po ito ang mangyari dahil maraas na po sila. Ayan po, gumagamit po sila, kumukuha sila, umaarkila sila ng mga minor de edad na pinanglalaban po sa amin at sasangga po nila yung kapulisan. Umaabot ng 73 hectares yung contested land dito sa Barangay Anunas sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa mga residente, 50 hectares pa mahigit yung tinataniman kagaya ng tubo at iba pang mga root crops. At ayon sa mga residente, marami talaga nagkaka-interest dito sa kanilang lupa dahil nasa gilid lamang ito ng SCTEX. Naroon lamang ang Clark Freeport Zone at malapit din ito sa paliparan. Para sa mga may-ari ng lupa, kinansela man ang kanilang CLOA o Certificate of Land Ownership Award, hindi pa rin pwedeng manghimasok basta ang developer sa lupa dahil meron pa silang apela sa korte. Naghihintay na lang kami ng hearing pero patuloy pa rin sila sa panggugulo dito sa Barangay Anunas. Sa isang post naman ng Angeles City Information Office, kinundina ni Mayor Carmelo Lasatin Jr. ang anyay bayolente at sorpresang demolisyon ng Clark Hills Properties Corporation kahapon. Sinulatan na rin daw ng alkalde ang Clark Hills para ipabatid sa kanila ang planong pamamahagi ng contested land sa mga tenants ng Barangay Anunas. Hindi raw tumupad ang developer sa napag-usapan nila ng LGU na tigil muna ang demolisyon. Ayon din sa post, sa pulong noong November 29, 2023 ng alkalde at attorney Henner Endona na legal counsel ng Clark Hills, hiniling sa management na mag-donate sila ng 3.5 hektarya ng lupa at bibili naman ng 3.5 hektaryang lupa ang LGU para sa mga residente. Ipapaabot daw ng legal counsel ng Clark Hills sa management ang suhestyon ng LGU at sumang-ayon din na wala munang magaganap na demolisyon habang isinasagawa ng LGU ang mapping at tagging ng mga apektadong residente. Ayon naman kay Attorney Endona, natanggap na ng Clark Hills ang kopya ng tinutukoy na kasunduan ng lokal na pamahalaan. Tumupad daw sila sa pangakong walang demolisyong gagawin hanggat hindi natatapos ang Christmas season. Sa pulong noong November 29, naghayag ang Clark Hills ang intensyon na mag-donate ng 1 hektarya para sa relokasyon at 1 pang hektarya na ibebenta sa LGU. Bagamat 7 hektarya ang iminungkahi ng LGU para sa relokasyon. Sinabi rin daw ni Endona na tuloy ang pagpapatupad ng writ of demolition pero babakuran lang ang mga bakanting lote at ang gigibain lang ay ang commercial buildings at malalaking bahay. Hindi gagalawin ang maliliit na bahay at yung pag-aari ng mga indigent. Gumagawa raw ng paraan ng Clark Hills Board para ma-relocate ang mga indigent na pamilya at nakipag-ugnayan na sila sa Department of Human Settlement and Urban Development para rito. Pero hanggang ngayon, wala ang hinihingi nilang listahan ng mga indigent. Hanggat wala raw relocation site mula sa DHSUD, hindi gigibain ang mga bahay ng mga indigent, mga bahay ng mga orihinal na may CLOA na hindi nagbenta ng kanilang lupa at kanilang mga kaanak. Muli rin nilang hiningi ang naturang listahan para maisumite sa DHSUD. Sa naganap na karahasan kahapon, sabi ng mga residente, 2 lalaki kung saan 1 minor de edad umano ang inaresto ng mga otoridad. Ayon sa PNP Angeles City, naipagharap na ng reklamo ang 2 inaresto ng direct assault at alarm and scandal. Pero dahil minor de edad ang isa, na-turn over na raw ang bata sa DSWD. Sa naganap kahapon, nasa 100 ng pulis at 10 miyembro ng demolition team ang sugatan. Sa kabila ng nangyari, maximum tolerance pa rin daw ang ipatutupad ng PNP. Mga 12 kahapon po na tamaan ng molotovs and mga basag na bote na tsaka yung mga rocks and slingshots na may nilagaring bakal. Yun ang bala nila tsaka jolens. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Pinasok ng isang bumbero ang butas sa mahigit 20 talampakan ng lalim sa Fontana, California, sa Amerika. Iniligtas nila isang babaeng nahulog sa butas na dating septic tank. Ayon sa local media, naapakan ng 40 taong gulang na babae ang takip ng butas habang naglalakad sa labas ng kanyang mobile home.
Bumigay ang takip ng dating septic tank at nahulog ang babae. Ginagamot na siya sa ospital. Dagsa mga tao sa Jones Bridge sa Binondo, Maynila para abangan po ang fireworks sa pagpasok ng Chinese New Year. May kanya-kanya naman silang paniniwala para swertehin ngayong Year of the Wooden Dragon. At saksilat, si Katrina Song. Katrina? Pia Igan, pasado alas 7 pa lang ng gabi kanina ay dagsana ang mga kababayan na natin na nagpunta nga dito sa May Jones Bridge sa Maynila, maging dito sa katabi nito na Pasig Esplanade. Lahat excited at nakaabang sa fireworks display na gaganapin mamayang hating gabi na hudyat ng pagsisimula ng Chinese New Year. Mga magkakaibigan, pamilya at magbabarkada. Lahat sila talaga namang excited. Pinili nilang dito sa Jones Bridge mag-abang para sa gaganapin na fireworks display mamayang alas 12 ng ating gabi para sa Chinese New Year celebration. Si Maricel Alvarez at ang kanyang mga kamag-anak, tanghali pa lang daw ay nandito na. Dahil gusto raw nilang magkaroon ng magandang pwesto para makita ang fireworks. Unang beses raw niyang mararanasan dahil galing siya sa Abu Dhabi. Kahit hindi pa kami Chinese, nag-ano rin pa kami na kumbaga nakipag-party rin po sa New Year. Ang ilan naman maaga ring nagpunta para iwas traffic. Naglaan daw talaga sila ng oras dahil sa paniwala nila ang fireworks pantaboy na rin ng malas. Pangpataboy po ng malas, enjoyment, kahit after work, syempre nakakatanggal ng stress. Makakakilala ka ng mga taong masasaya. Basta gusto kong makita dahil sa age ko na 67, ngayon ko lang makikita kung ano yung fireworks dito. Pasado alas 7 pa lang ng gabi, ganito na karami ang mga tao na nakaabang dito sa Jones Bridge sa Maynila. Lahat sila nag-aabang para sa fireworks display mamaya. Sa katabi nitong Pasig Esplanade, dagsa na rin ang mga nakaabang. May ilan pa ngang nagpula dahil ito ang swerteng kulay. Naniniwala po sa swerte dahil Chinese New Year po. Kaya dapat naka-red pag Chinese New Year. Prosperity, good health, and swerte. Kaya nagpula kami. Pasado alas 8 naman ng gabi nang isara na ang Jones Bridge para sa mga sasakyan. Alas 10 ng gabi nagsimula namang tumugtog ang Manila City Band. Pia Igan, alam nyo sa ngayon, puno na rin ang Jones Bridge maging itong Pasig Esplanade ng mga kababayan natin na nakaabang para sa magaganap na fireworks display mamayang hating gabi. Magtatagal naman ang naturang fireworks dito ng 10 minuto. Nagsimula na Pia Igan yung Manila Band na tumugtog kanina at ngayon naman kasalukuyang nagaganap ang Dragon Dance Performance. At live mula dito sa Manila para sa GMA Integrated News. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Ibinida ng pamosong Eiffel Tower na gawa sa palito ng posporo, halos isang dekadang inabot sa pagbuo nito. Kahit replika lang, tinitikala ang matchstick model ng Eiffel Tower na may taas po, 7.19 meters. At katumbas siya na mahigit 23 talampakan. 8 taon itong binuo ng isang Pranses gamit ang mahigit 700,000 na palito at 23 kilo ng pandikit o glue. Nakuha na niya ang Guinness World Record para sa tallest matchstick model ng Eiffel Tower na dating hawak ng isang Lebanese national. Love is in the air para sa aktres na si Yassi Pressman. Sa isang video, makitang kasama niya si Camarines Sur Governor Luigi Villapuerte. A beautiful night of love. Ganyan inilarawan ni Yassi ang kasal na pinuntahan niya kasama si Governor Luigi. Pero bukod sa mga pictures, pinost ni Yassi ang kanilang kiss to the tune of A Sky Full of Stars ng Coldplay. Noong nakarang taon, sinabi ni Yassi na kinikilala pa nila ni Governor Luigi ang isa't isa. Magkasama naman sila na sinalubong bagong taon sa Vietnam. Napapanood po si Yassi sa hit GMA Prime series na Black Rider. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.